live tayo ngayon dito sa Maya Burgunite, dito nga sa Dagupan City kung saan tinututukan natin no itong ilang mga presyo syempre ng mga pangunahing produkto na kinakailangan no or madalas na pinipili nitong ilang mga dumadalaw nga sa sementeryo at unang-una na nga dyan itong ilang mga bulaklak o di naman kaya yung mga gandila no na pang-alay dito nga sa mga yumao na mahal nila sa buhay. Siguro dyan babong po Justin no para sa kaalaman ng karamihan nitong mga pupunta sa ngayon. Pero sa ngayon naman, kapansin-pansin, nakakaunti pa lamang itong mga dumadako dito no, sa mga pamilihan ng mga bulaklak dito nga sa Maya Burgos Street sa mga ganitong oras na siguro maaga pa lamang. No? Pero for sure, maya-maya lamang saan na rin itong mga ilan na mga pupunta nga para mamili ng mga bulaklak. So ito, yung mga ordinaryo mga kandila na yung mga halimbawa na lamang yung mga puti o di naman kaya maliliit, nag-start yung kanilang mga presyo from 10 pesos to 20 pesos kada piraso. Yung medium sizes naman na kandila, depende rin no kung may kulay yan, 25 pesos to 40 pesos. Samantala yung malalaking kandila naman nagkakahalaga ng 50 to 80 pesos. So depende yan kung yun yung pangtumba o di naman kaya ay sa pang-altar. Meron din sila nitong mga scented candles, iba't ibang mga amoy niya. Meron dyan na lavender, vanilla o di naman kaya ay rose scent. Nagkakahalaga yan ng 100 to 150 pesos. At meron din nitong mga glass candle o yung mga lalagyan, no, Bombo Jazz. So nagkakahalaga yan from 120 to 200 pesos, depende naman sa laki. At ito kakaiba din, Bombo Justino, isa sa mga nakita natin dito yung customized na prayer candle kung saan may mga picture o di naman kaya pangalan no yung mga yumao na mga mahal sila na mahal sa buhay. Nagre-range naman yung mga presyo niyan from 200 to 350 pesos kada piraso. At ito pa, electric LED candle no, pwede yan na i-recharge or rechargeable din na nagkakahalaga naman yan ng 250 pesos pataas. Ito iba't ibang klase naman ng mga bulaklak. So yung mga presyo niyan depende sa mga disenyo no or klase ng bulaklak syempre kasi iba-iba yung mga klase ng mga benta dito ng mga bulaklak. Meron dito mga local o di naman kaya yung mga imported. So hindi magpapahuli no itong mga bulaklak naman ang gagandahan sa ngayon. So meron dyan santan, aster, chrysanthemum. So usually no ginagawa niyan ng mga bouquet o di naman kaya yung pa-crown na style. So nagre-range yung kanilang mga prices from 150 to 300 pesos per bouquet. Dito naman sa mga rosas, depende rin yan sa kulay, pero usually of course no puti. Itong madalas na binibili. Pero meron din namang mga pula, dilaw o di naman kaya yung mga customized na mga color no, meron din nga pink o di naman kaya yung blue na mga rosas. So yung prices niyan is 200 to 500 pesos per dozen. Depende pa rin yan no sa klase ng rosas, maliit or malaki. Meron din itong Garbera or Carnation, 250 to 400 pesos kada bungkus din yan. Sa orchids naman, meron dyan 500 pesos to 1,200 pesos. So pamahal ng pamahal din itong ilang mga klase ng mga bulaklak, no? At dito naman sa moms or Malaysian moms, yan yung madalas na ginagawa nila na parang kumbaga no, or pang-alay nga sa mga burol. And of course, pwede rin nilang yan magamit sa mga puntod nga. So nagkakahalaga naman yan ng 300 to 600 pesos kada set naman nila kung ibenta yan. Meron din itong mga simple lang, yung Sampaguita garlands. So ito naman yung so far pinakamura no, sa mga benta nila na nagkakahalaga naman yan ng 20 to 50 pesos ang isang piraso. Pero syempre, kung nais naman ng mga kabombo natin dyan yung mga mix na mga floral, no, na mga arrangements, so halo-halo yan. Pwede nga may halong local na flower or di naman kaya yung mga imported. No? So ready naman yan na i-offer sa kanila dahil may mga naka-prepare na din na mga bouquet dito or yung mga naka-basket or pwede din naman sila magpa-customize or yung mga iba pang mga disenyo. So ang presyo niyan is 400 to 800 pesos. Depende pa rin yan sa klase ng mga bulaklak. So meron din itong mga funeral wreath. Ito mas malaki compared sa nabanggit natin kanina no or yung may stand din. Nagkakahalaga naman yan ng 1,000 pesos to 2,500 pesos. Meron din, syempre offer din nila itong customized flower basket. Meron siyang mga ribbon o di naman kaya pwede ding palagyan no, ng mga dedication. 600 to 1,200 pesos naman yan yung kanilang mga ibinebenta. So dito nga sa kinaroroonan natin ngayon, itong sitwasyon no, ng lugar, kapansin-pansin nga na kakaunti pa lamang itong mga nagpupunta sa ngayon. Pero for sure, later on, no, dadagsa din itong mga mamimili dito sa mga flower shop nga o di naman kaya ay sa mga
kandila. At ito isa sa mga diskarte din no, ng mga nagbebenta dito. Meron tayo nakausap dito kanina na mula pa sa Benguet at sa Baguio City na talagang tuwing undas nga, sinasadya talaga nilang magpunta dito sa Dagupan dahil syempre sa tingin nila isa dito siya syudad talaga itong pinakadinadagsa na kung saan marami talagang mga namimili. At isa din sa mga diskarte no, ng mga ilang mga flower vendors natin dito is meron sila mga kanya-kanya na mga dala na mga bulaklak na paninda pero nakikipwesto sila sa mga may sariling mga flower shop. So depende din yan no, para siguro may commission na rin doon sa may-ari ng flower shop para din siyempre makadiskarte sa kanilang kikitain. How's that, Bongo Justin? Sa pagtatanong ninyo lalong-lalo na diyan sa may-ari ng, mga bulaklak, meron bang, mga, gagawin na pagbaba, lalo na sa presyo ng, bulaklak? Lalong-lalo na kapag sumapit na yung gabi kasi siyempre, bukas hindi na ganoon karami yung mga mamimili or, bibili ng kanilang mga paninda, Bomboneri. Combo Justin, na expected pa rin naman na may mga bibili hanggang mamayang gabi, hanggang kinabukasan yan until November 2 or possible pa nga no, na hanggang November 3. Pero kaya nga nang nabanggit mo, Bongo Justin, posible nga na magbaba sila nitong mga presyo nila dahil syempre no, kapag nagstay nga yung mga matataas na presyo, kung ganun na ibenta nga sa mga ilang mga mamimili dito is hindi talaga mauubos yung kanilang mga paninda. So kanya-kanyang diskarte itong mga flower vendors natin, yung ibababaan, pero syempre hindi nila ibababayan ng sobra no dahil according din sa mga flower vendors natin dito is mahal yung mga pinampupuhunan nila sa ngayon sa mga bulaklak, lalong-lalo na yung mga bulaklak na benta nila na mula pa sa Baguio City o di naman kaya ay sa Dangwa, Bongo Justin. How about yung, presyo ng mga kandila, Bomboneri, kamusta? Sa Bombo Justin, ang pinakamura sa ngayon sa mga kandila is 10 pesos kada isang piraso. No? Before, nakakakita pa tayo ng 5 pesos per piraso pero sa ngayon wala na eh. 10 pesos na yung pinakamura ngayon, no? Pero yung iba naman, pwede din nilang ibenta yan per bundle, 12 pieces or 3 pieces. Yung iba may mga paandar din, meron dyan mga scented candles na usually talaga nakikita natin no, sa mga indoors. Pero ngayon, binebenta rin nila para sa mga puntod. Yung iba naman, meron mga LED lights or di naman kaya mga rechargeable na mga ilaw no, na mga kandila. Kanya-kanyang paandar, Bombo Justin, itong mga benta ng ilang mga vendors dito, Bombo Jazz. Pati kandila pala 'no, nag-upgrade na Bomboneri. So siguro ayan ang iyong extra at, mamaya naman diyan naman sa may bahagi ng, terminal dito sa may bahagi po ng Perez Boulevard, yung kakamustahin ng ating mga kasamahan para malaman din yung sitwasyon ng, mga biyahe and of course yung, daloy din po ng trapiko. Go ahead Bomboneri. Yes, sa Bombo Justin at para dito sa ating Undas Coverage 2025 Patrol numero 3. Bombo Nerissa Ventura nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!